And then Marlon na. Sir, paano po sisiguro doon sa budget deliberation? Kasi doon sa kanyang privilege speech, sinabi ni Senator Aquino na kung private institution o private groups ang magtatayo ng classroom, ganito lang yung presyo. Pero bakit sa gobyerno halos doble yung presyo ng isang classroom? Well, sa gobyerno, sa pagkaalam ko, no? Well, titignan rin namin yan. Yung procurement side ng school buildings, no? So definitely dahil sa laki ng tingin ko lang dahil sa laki ng DPWH, baka yung overhead nila mas mataas kumpara sa private sector. Pero titignan rin natin yan. Isa sa mga recommendation rin ng EDCOM kay Secretary Angara, mag-PPP para mas mura yung classroom. At isa lang kausap nila. Ginawa na rin to during the Aquino administration. At nakagawa sila ng close to about, if I'm not mistaken, 20,000 classrooms. No? Na dalawa lang yung kausap. No? So, I think it's good to look at other modes in terms of constructing school buildings. Okay, Marlon. Sir, how do you deal with projects that have no feasibility studies kasi isinaksak lang ng isang congressman o senador sa ahensya yung project na yun? For example, yung AKAP, hindi naman yan originally proposed ng DSWD. Kaya hindi tayo papayag na magkaroon ng ganyan na mga yung sumusulpot na project, lalo na sa BICAM. No? Dahil, kagaya niyan, ang AKAP, if I'm not mistaken, is about 40 billion pesos. No? Na wala namang hindi naman napag-usapan, walang debate. No? So, hindi tayo papayag sa mga ganyan. Kung may mga pet projects, ang mayor, governor, mga congressmen, they can go to the agencies at work together. No? Marami rin kasi mga ideas ang mga local governments pagdating sa pangangailangan ng lugar nila. So, work with the executive at magkaroon ng feasibility project, baka pwedeng ilagay na lang sa budget proposal ng mga executives. No? Bukod dun sa pagpapublish online ng mga budget process, do you also intend to laymanize? Kasi kahit kami, matagal na over ng budget, mahirap din siya intindihin. Yeah, magandang tanong yan. Yeah, meron kaming, we're studying, at least in my website, we're studying kung paano gawing infographics or dashboard style yung projects, yung budget. Kasi pag numbers talaga medyo nakakahilo. So pero pag ginawang in visualized form or graph form, mas madaling maintindihan. So at least in my own website, we're studying that possibility. Sa Senate, I have to ask the IT people dito kung kaya nilang gawin yun. No? Pero mas maganda graphical format para madaling maintindihan ng tao. Okay, RG. And then Mav. Sir, meron na bang commitment sa inyo yung DBM kung kailan magsasubmit ng NEP? I have, well, ito nabasa ko lang sa internet na in 2 weeks time from the SONA, so we're expecting it next week. But we're already starting the schedules. I'm working with LBMRO para ma-narrow down na yung targets. So may calendar na, sir? Meron ng mga proposed calendar, no? Pero wala pang, hindi pa nagpa-publish ng official. No? Okay, sir, how do you propose to deal with the budget of the OVP? Kasi nga, yung obviously, matitake up using the oversight powers of Congress yung budget ng OVP in legislating the budget for next year of OVP. But we also know that yung budget ng OVP is part of the reasons to sa pending impeachment. So how don't you see any problem up ahead or any conflict up ahead dahil nga magsasapaw yung dalawang issues na yon? Well, from what I have seen, yung pinaka-contentious dun in confidential funds, di ba? And for the 2025 budget, wala na yun. No? In fact, bare bones na yung OVP budget, no? Yung mga talagang kailangan nila sa kanilang operations, no? And some projects ni Vice President, no? So, I think as long as wala na yung contentious items dun, which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Sir, doon sa broader issue ng confidential and intelligence funds, ano yung mapopropose ninyo to make it less prone to any issues of, or questions of irregularity? Well, that's another budget principle that we will be adhering to in the Committee on Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na
hindi na free for all, no, yung confidential funds, no. So we will definitely be very strict pagdating sa confidential funds, no. Agencies like PDEA or PNP, yan, no, mga enforcement agencies pwede sila. Pero kung yung mga left field agencies, hindi na tayo papayag dyan, no. Okay, Mav. And then after Mav, let's move to other issue na or may dami pang budget question. Sir, kapag kailan po na-digitalize na at na-upload na itong mga documents na to, sir, do you expect na mas mabilis yung pagpasa ng budget? Well, isang objective kaya natin ginagawa to solicit public participation in analysis. Talagang komplikado yung budget at kung mayroong mga suggestions ang taong bayan or mga analysts, they can reach out to us through the Senate website or to our own personal website. So, we're also soliciting suggestions, no? And gusto natin na magkaroon ng participation. Kahit na hindi physical participation dito through emailing us their suggestions and recommendations. Okay. So, sir, in-action nyo before Christmas break may budget. Na-approve ang budget. If all things are true to its mandate and adhere to the pronouncement of the President, yeah, I can assure that before the end of the year, may budget na tayo. Okay, other issues, sir. Yung House of Representatives is urging the Senate to wait for the SC to rule with finality kasi mag-file pa daw sila ng motion for reconsideration. So, dapat po ba itong consider ng Senate? Considering na on Wednesday, August 6, magkakaroon na kayo ng decision or botohan kung ano magiging action dun sa SC ruling? Sally, ayaw ko muna i-preempt yung magiging boto ko. No? I don't want to preempt also yung iniisip namin as a team, meaning in internal team namin. But ako, ang aking prinsipyo is to follow the Constitution. At sinabi ng Constitution natin na ang Supreme Court is the final arbiter pagdating sa mga issues on Constitution and constitutional matters. No? So with that in mind, I said in my statement that I respect the decision of the Supreme Court. No? So with that, everything will follow. Pero aside dun sa SC ruling, sir, can you consider nyo rin ba yung mga legal opinion ng mga dating Supreme Court justices, ng PhilConsa? In fact, napupuyat ako kakanood ng mga interviews ng mga Supreme Court justices. Although, admittedly, yung nagsasalita ay the same figures, no? Sana mayroon din ibang figures. I read yung post ni Attorney Ernesto Francisco, yung petitioner ng Francisco versus House of Representatives. Basahin niyo yun, no? He was the petitioner in that case. He is the nanalo siya in that case, pero hindi siya na-interview, no? So nag-post siya at maganda yung sinabi niya. So that's maybe a good chance for the members of the media to get his side of the of this Supreme Court ruling. Pero ngayon, sir, may decision ka na kung ano yung magiging boto mo on Wednesday? Ako meron na, but I sorry, hindi ko masabi kung ano because I don't want to preempt. No, I don't want to preempt. Meron pa kaming 3 days na mag-isip. Ako binasa ko kaagad yung decision, yung 97-page decision. Binabasa ko naman ngayon yung mga concurrent opinions, no? So, but I'll answer that on Wednesday when the time comes. Kasi according to Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, about 20 senators na po na ang stand based daw sa body language saka sa mga statements na para sa oo. Ano may body language ko? May body language ang decision daw is to comply. Mahirap kumalaw sobra kasi. Baka dun sa TikTok mo, sir. I won't comment on that first. Maganda siguro si Senator Jinggoy ang matanong on that front. No? And then last na lang, kung sabi niya, gusto niya sumunod sa Constitution. Pero di ba nakalagay din sa Charter, ang sole body na pwede mag-initiate, ang House, at ang sole trier din ng impeachment ay Senate. They also take that into consideration. But that's why ang sagot ng Supreme Court is the articles of impeachment is void ab initio. No? As if wala nangyari. No? I think that's their
answer to that, no? And also in the decision, question nila yung ginawa ng SecGen, no? Na dinelay yung pag-file ng articles of impeachment o pag-refer nung articles sa plenary, no? So in that particular case, sinabi ng Supreme Court walang discretion, no? Ang Senate. Yung House, no? SecGen in particular, even the Speaker sinabi niya. No? So in my opinion, very clear yung sinulat ng Supreme Court. In fact, step by step rin siya. No? Hindi siya pumunta kaagad sa decision. Talagang linay down niya in different principles. Ginastify niya with jurisprudence. So it's just very clear to me kung ano yung sinasabi ng Supreme Court. So wala kayo nakita, sir, na parang encroachment dun sa sole power ng Senate to try and decide sa isang impeachment case? The Supreme Court, again, no, babalik tayo sa Constitution, sila yung sole arbiter when it comes to constitutional matters. They are the final arbiter and they should adjudicate all of these things when it comes to constitutional issues. So I respect that. Body language. TikTok. And then, last na lang, sir. Dun sa zona ni Presidente, walang na-mention about dun sa online gambling. Ang sinabi ng Malacanang, tinitimbang kasi pa ng Pangulo kung ano yung dapat na gawin pagdating sa issue na yon. Pero ang sabi kasi ni Finance Secretary Recto, about 60% illegal online gambling. Sa tingin nyo, yun muna ang dapat na unahin, na i-crack down? Yeah. Habang ako nakikita ko dito failure of the regulator again. No? Parang Pogo ito. Bumalik tayo sa Pogo. Na yung regulator, which is PAGCOR, ay dapat naghihigpit siya at huwag niya nang paabutin pa sa mga ganitong sitwasyon kung saan ang publiko na mismo ang nagka-clamor na ihinto o iban. No? Nakita natin yan sa Pogo, ngayon nakikita natin ngayon sa online gambling. So habang pinag-aaralan ng ating Pangulo, importante na maghigpit na ngayon ang PAGCOR. No? At hindi lang PAGCOR, pati BSP. No, pwede na nila i-ban yung connection ng e-wallets sa mga online gambling. Ito kasi isang nagiging pinto sa pagsusugal ng mga kababayan natin dahil napakabilis. Kung meron kang GCash, pwede ka na kaagad tumaya. Putulin na nila yon kaagad. I have to commend PAGCOR, bawal na ngayon mag-advertising, no, pero dapat mas madiin pa yung kanilang regulation. For example, i-check talaga nila kung merong know your client mechanism itong mga online gambling. Ang punto ko dito, dapat maghigpit at mas agresibo ang PAGCOR. Kung hindi, abot talaga sa punto na ang taong bayan na talaga ang gustong mag-ban nitong mga ganito. So mag-focus nga, sir, dun sa pag-crackdown, dun sa ang dami palang illegal. Crackdown illegal. Again, buti yung CICC, yung cybercrime unit, inumpisahan na nila na pagbawalan ng mga endorsers, mga illegal. No? So, yung mga ganitong dapat maging agresibo ang buong gobyerno sa paghihinto ng illegal at yung pagtataya ng mga lalo na mga bata, no? Mga youth. So you're for strict regulation pa rin, sir? Yan ang aking proposal for now. No? We're studying, this issue is constantly evolving, but for now, nakikita namin na maging mahigpit na lang sa regulasyon dahil kung binan, baka pumunta mag-underground at magkakaroon tayo mas malaking problema. No? But we're studying the industry very carefully. Okay. I'm sure nagugutom na kayo at naghihintay na yung Alright. blowout Thank ni you. Senator